Nasa ating pong linya ngayon ang isa sa mga byuda ng SA-44 para lang ho natin alamin so far po kung ano na po ang sitwasyon ng mga naiwan, particularly po doon sa mga naipangako po naman ng gobyerno na tulong po sa naiwang pamilya. Ating pong kausapin ngayon si Julie Cayang-O, ang asawa po ni PO1 Gringo Cayang-O na miyembro nga po ng Special Action Force. Julie, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Si Ted Filon ito, no? At si Chacha sa ating programa sa 1PH. Yes, sir. Kumusta na kayong mag-anak ngayon? Itong mga anak mo, kumusta ang pag-aaral? Yes, sir. So far, okay naman po kami nitong mga nakaraang taon. At maraming salamat po sa Diyos at hindi po kami pinabayaan. Amen, amen. 10 years ago na ito nangyaring ito, no? Bagamat mahirap nga na ating gunitain at makakadagdag sa ating, alam mo 'yon, sa ating lungkot, pero ako naman ay nakakasiguro din na sa paggunita nating lahat dito ang pag-alala din sa kabayanihan nga ng iyong mister, nitong si Gringo. So far, itong anak mo, kumusta ang mga pag-aaral nito at yung naipangako ng gobyerno na kaukulang scholarship? Kumusta naman? Yes, sir. Tungkol sa scholarship, sir, ang ginagamit po namin na scholarship is yung sa NAPOLCOM. Kasi hindi po namin magamit yung Valor. Hindi ko alam. Pero kung sana bigyan kami kung paano gamitin yung scholarship ng Valor para kahit na, kasi yun is 100% na walang babayaran. Pag yun ang gagamitin namin, hindi katulad ng sa NAPOLCOM is meron silang specific lang na amount na babayaran doon sa tuition ng mga bata. Pero kahit na papano is nagpapasalamat pa rin kami kasi na naibigay naman nila, natutulungan naman nila kami doon sa kung paano namin i-accomplish yung mga papers po ng pag dito sa scholarship ng mga bata sa NAPOLCOM po. Yung Medal of Valor ka mo, no, na scholarship ang iyong gusto nga na makuha. Ang PMP ba mismo hindi kayo nabigyan dito ng guidance paano maka-avail nito, makakuha nito? Hindi po, sir. Nagtanong na po kami pero wala pa kaming kung paano ba namin yun gagamitin. Hanggang ngayon magmula ng magsimula yung proseso ng scholarship. So dito sa NAPOLCOM scholarship ninyo, paano ang arrangement dito para sa dalawang bata? Depende po sa grade, sir. Yung sa elementary is 18 hanggang high school po. 18,000 ang covered nila na babayaran. Itong 15 anyos mo ngayon at saka 12 anyos, ano ito? Pareho bang lalaki ito? Ano ito? Babae? Babae po, sir. Babae po. Parehong babae? Yes, sir. Ano ng grado yung 15 years old saka yung 12 anyos? Grade 9 tsaka grade 6 po. Saan sila nag-aaral? Sa ano ba? Sa public school? Hindi po, sir. Dito po sa private po. Diyan yan sa Bontoc? Sa Baguio po. Sa Baguio. Po, sir. Okay, sige. So, Yes, kung private school, hindi sagot lahat ng Hindi po. Ganun. Kasi ang pagkakaintindi namin dito, at narinig ko mismo ang ipinangako dito ng gobyerno, yung kanilang pag-aaral hanggang sa hanggang sa makatapos ay libre, no? At wala nang hihingiin pa ng mga grades, kumbaga, no? Kaya talagang sasagutin ng gobyerno ang pag-aaral ng mga bata. Sa ngayon, yung binabanggit mong sa NAPOLCOM, 18,000 every year yon sa bawat isang bata? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Kung 18,000, nag-aabono ka pa para doon sa karagdagan ng pambayad sa tuition? Yes, sir. Definitely. Kalahati, ganun.
Hindi ka ba lumapit mismo sa PMP diyan sa Cordillera para humingi ng tulong, maka-avail kayo ng 100% scholarship? Wala po kasi kung naka-avail ka na sa isang scholarship, dapat isang scholarship lang ang gagamitin daw. Hindi na pwedeng dalawa, ganun. So pag Napolcom na lang ang gagamitin mong scholarship. Yun naman po ang advice sa amin. Kaya nga sabi namin, yung sa Valor sana kung paano namin magamit yung scholarship ng Valor. Alam mo, maganda rin to na nagkaroon tayo ng panayam dito. No? Tatawagan namin ang DILG, no? At ang PMP dito sa isyong ito. Kung paano nga ang Medal of Valor Scholarship na binabanggit mo. Kasi nga nagtataka kami kung bakit ganito ang sitwasyon. Mabuti nga nakausap ka namin. Kasi kung isa lang ang gagamitin mo, pwede ka namang mag-apply sa PNP, sa Valor Scholarship na yan, and you can drop the Napolcom Scholarship. Pwede ba yon? Pwede naman po, sir. Kasi yearly naman pinaprocess yung papers kung i-avail mo yung scholarship sa Napolcom. Okay. Sige, so yan ang ating mission ngayon sa aming programa. Gagawa kami ng kaparaanan para matawagan itong PMP tsaka yung DILG for this particular concern. Julie, Thank you po. ano ang ambisyon ng mga bata? Anong kanilang nasasabi na gusto nilang kuning kurso sana? Yung isa po is nursing, saka yung isa is PNP po. Sana po talaga. Gusto rin magpulis nitong bunso? Oh, yes po. So, inspirasyon niya siguro si papa niya, no? Opo nga, kasi hindi niya maalala kung ano yung mukha ng papa niya kasi nag 2 years old lang siya that time, kaya talagang wala siyang maalala kahit sasabihin ko, naalala mo ba ang papa mo? Hindi daw niya alam. Pag napapanood lang niya yung mga videos nila, doon lang niya siguro maano na, ay ganun pala si papa, parang ganun. Itong 15 anyos, no? She was 5 years old when this happened. Meron naman siyang memories kay papa niya. Yes, sir. Kasi 5 years old siya that time. Kailan humuhuling nakausap si Gringo bago mangyari itong January 25 incident? Oo. Ang huli niyang tawag sa akin is nung papunta na sila doon sa Maguindanao. Parang on the way na sila doon. After that, sabi niya is, basta tatawag na lang ako pagkatapos ng mission kasi mga 25 or 26 ang balik namin sa Sambo, sabi niya. Kaya hinihintay ko yung tawag niya ng 25 ng umaga hanggang sa wala akong tawag. Noong huli niyang tawag, meron na siya sinasabi sa iyo na meron silang mission. Opo. Oo, January 22 ito. Yes, sir. Hanggat sa nangyari na ang insidente, as in, wala ni text ka natanggap galing kay Gringo. Wala po. Oo, naunawaan natin. Sa ngayon, yung bang ilang mga byuda ay merong ba kayong asosasyon o grupo para sa paglalakad, no, ng mga kailangan ng mga bata ay mas malakas ang boses ninyo? May ganun ba kayong grupo? Meron kaming grupo pero wala kaming wala kaming malapitan ba na kasi last time kami, paano ba natin gagamitin itong Valor kasi yun nga talaga yung naging problema namin nung magtipasok na yung mga bata. So yun, meron namang nagtanong doon sa PNP sa ikutan pero hindi daw din nila alam kung paano yun, kung paano ang process noon. Magtatanong daw pa sila pero hindi na namin na follow up po.
Oo, sige. So, maganda nga ito, sabi ko kanina, no, na nalaman natin ito para matawagan natin ano, ang mga dapat na tumulong sa inyo, lalo pa at magkokolehiyo itong panganay mo, no? At sigurado tayo, mas Yes, sir. malaki-laki din ang gastos niyan kasi nga nursing at nasa private school siya. O sige. So, Yes, sir. sige. So, Julie, um, Yes, sir. kasi nung una, no, nung mainit pa itong pangyayaring ito, may mga sinampahan ng Mm. kaso. Oo, at maging yung dating Chief PMP, sinampahan din ng kaso, no? Pati itong si former SAF Chief Den Hitulio na Peñas nasampahan ng kaso, pero we learned nga na na-dismiss na yung mga kaso nila. Tapos, kahit na higit 100 na mga miyembro ng MILF, pati BIFF ang sinasabing sangkot dito, meron namang conviction na nangyari nito lamang December doon sa dalawang commander ng MILF. Pero maliban doon, wala na tayong balita nga. Sa usapin ng katarungan sa mga may gawa nitong nangyaring massacre na ito, ano ang iyong panawagan, Julie? Para naman sa hustisya na halos 10 taon na lahat ng pamilya ng staff, alam po, lahat naman kami talagang yun ang inaasam namin from the start pa lang. Iniiyak ng bawat pamilya, pero as time goes by, parang sinabi na namin na ipagpa-Diyos na lang natin kung ano ang plano ng Panginoon dito. Importante na lang sa amin is yung mga bata, yung hanggang sa makatapos sila, gano'n. Yun na lang talaga ang inisip namin, sir. Parang humugot na lang kami ng lakas ng loob sa mga pamilya namin, anak namin. Yun. Sa usapin ng mga kaso, meron ba din na mga taga-DILG, DOJ na nakipag-ugnayan sa inyo para ma-update kayo dito nga sa criminal case na dapat kaharapin ng mga taong responsable dito? Wala po, sir. Wala. Wala po. Wala silang update sa amin kung paano na ba ang pag-usad ng kaso, paano na ba yung, ano na ba ang next na gagawin nila, or wala na ba talagang pag-asa. Kaya parang sa amin is hindi na talaga kami na umasa. Kasi parang every year naman ng anniversary, yun ang palagi namin sinasabi, palaging sinisigaw ng mga especially sa amin ng mga widows. Yun naman ang talagang palagi namin sinasabi sa lahat ng anniversary nila. Kaya sabi namin parang malabo naman ang mangyari ito. So, sa akin is parang gusto ko nang ipagpa-Diyos na lang natin ito. Sabi ko sa kanila. Yun po. Sige. So, Julie, yung bunso mo, anong pangalan nito na 12 anyos ngayon na gusto magpulis? Trixie po. Oo. Si Trixie, ano pangalan ng panganay? Grizel. Oo. Si Trixie, okay lang sa'yo na magpulis sa gitna nitong karanasan ni Gringo? Para sa akin is kung ano ang gusto nila, kung ano yung dreams nila sa buhay, is supportado ako. Parang kasi lahat naman din naman ng mga nila sa father side is nasa hanay ng pulisya sa militar. So sabi ko, hindi ko sila mapipigilan kasi parang nasa dugo na nila yun. So yung palang mga kamag-anak ni Gringo nasa serbisyo din? Yes po, sir. So pag meron kayong mga gathering, nakikita rin ng mga bata itong mga nasa serbisyo ngayon at nagiging idolo rin ng mga bata. Yes po, sir. Yes, sir. O sige, so Julie, baka nakikinig ngayon ang DILG PMP, no? Sa iyo naman galing ang panawagan
Kasi kami dito, mag-schedule kami ng interview sa PMP o sino man na maaari nating dulugan para nga dito sa scholarship ng mga bata. And I'm sure we are going to talk to these people, itong mga otoridad na ito, not for your family alone, kundi sa lahat, no? Ng mga pamilya na pinangakuan nga ng full scholarship pero hindi pala ganun ang nangyayari ngayon. Sige, anong iyong panawagan sa kanila, Julie? Go ahead. Yes po. Good morning sa ating DILG, especially kay Sir Remulla, sa ating kapulisan. Nagpapasalamat po kami na nitong nitong Sabado po is nandoon kayo sa amin para sa amin. At gaya po ng sinabi ni Sir Remulla about dun sa hustisya na parang nababaliwala na, parang wala na. So, salamat po ulit sa pagbanggit kasi talagang hindi ko na po nabanggit yun kasi parang malabo na po para sa amin. Pero nabanggit po ni Sir Remulla kaya po parang nagigising ulit. Pero, kaya thank you po. Doon po sa scholarship, sana lang po talaga na mabigyan po yun ng pansin yung sa ano namin doon sa kung paano namin gamitin yung Valor Scholarship kasi parang doon lang talaga ang pag-asa namin doon sa scholarship ng mga bata na full scholarship po talaga. So, yun lang ang gusto kong sabihin. Sana po mabigyan kami, matulungan kami kung paano yun gamitin po. Thank you. Okay, sige. Salamat din na marami sa iyo, Julie, ha? At ako'y humihingi rin ng paumanhin dahil mauungkat nga itong pangyayaring ito, pero nga ang ating hadikain ay maliban sa pangungumusta sa inyo ay yung nga makagawa ng kaparaanan din kung paano matutulayan itong inyong concern para nga sa kinabukasan ng iyong mga anak. Salamat na marami, Julie, at muli kami makikipag-ugnayan pag may balita na kami kahit na off the air na lamang dito sa sasabihin sa amin ng NAPOLCOM o maging ng PMP. Salamat, Julie. Salamat. Yes, sir. Thank you po. Thank you. Oo, salamat naman.